Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang action and thriller movie, na pinamagatang, Welcome to the Punch, na ipinalabas noong 2013. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita sa apat na armadong lalaki na nakagasmask habang lumalabas ng bangko matapos gumawa ng pagnanakaw at tumatakas gamit ang mga motorsiklo. Kasabay nito, isang pulis na si Max Lewinsky ang nakikipag-ugnayan sa kanyang superior sa telepono at nagsabing, kikilos si Sternwood ngayong gabi. Nakuha ni Max ang impormasyong iyon mula sa isa sa mga magnanakaw na nahuli niya. Agad na hinabol ni Max ang grupo ng mga magnanakaw gamit ang kanyang sasakyan. Kahit na siya ay naiwan, nagawa pa rin ni Max na matunton ang direksyon ng pagtakas ng mga ito at nagpatuloy sa paghabol kahit pa pinagbawalan siya ng kanyang superior dahil masyado itong delikado para sa kanya na harapin ang armadong grupo mag-isa. Hindi pinansin ni Max ang babala ng kanyang superior at nagpatuloy sa paghabol sa mga magnanakaw, na dumaan sa isang shortcut na lagusan na mahirap daanan ng kotse. Hindi siya nanatiling nakatigil, bumaba siya ng sasakyan at hinabol ang mga ito habang may dalang bakal na tubo. Mabilis na naabutan ni Max ang isa sa kanila, na walang iba kundi ang kanyang target na si Jacob Sternwood. Gayunpaman, nabigo si Max na mahuli ang lalaki at siya pa ang nagtamo ng sugat ng barilin siya ni Jacob sa binti. Maaari sanang ikakamatay iyon ni Max, pero tila nag-alinlangan si Jacob na tapusin siya at naglakad na lang palayo. Si Jacob Sternwood ang pinuno ng grupo ng mga magnanakaw at isa sa mga pinakahinahanap ng pulisya, lalo na ni Max, na matagal na siyang hinahabol. Pagkatapos nito, lumipas ang 3 taon. Isang binatang lalaki ang makikitang nakaupo sa loob ng eroplano, may balisa na itsura at may mga tama ng bala sa katawan. Ang binatang ito ay si Ruan Sternwood, anak ni Jacob. Habang paalis na ang eroplano, biglang nagdesisyong bumaba si Ruan sa pamamagitan ng pagtalon palabas sa pintuang halos magsara na. Tumawag si Ruan sa kanyang ama, humingi ng tawad sa gulong kanyang nagawa, at sinabing babalik siya sa Grey Gomar. Hindi pa naipapaliwanag ni Ruan kay Jacob ang tungkol sa Grey Gomar nang bigla siyang nawalan ng malay dahil sa kanyang mga sugat at inaresto ng mga pulis. Akala ni Jacob ay malaki ang kasalanan ng kanyang anak, ngunit hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari. Samantala, si Max ay patuloy na dumaranas ng sakit mula sa kanyang mga sugat at kailangang uminom ng gamot upang tiisin ang kirot. Hindi nagtagal, isang babaeng nagngangalang Sarah Hawkes ang bumisita kay Max. Si Sarah ay kasamahan ni Max na tunay na nagmamalasakit sa kanya at palihim na may damdamin para sa kanya. Itinalaga sina Sarah at Max upang ihatid ang isang bilanggo na si Dean Warnes, isang dating sundalo na pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na kalakalan ng armas at pinagsususpetsahan ding may kinalaman sa pagpatay sa isang lalaking nagngangalang Otis Blake. Nakipagkita sila sa kanilang nakatataas na si Commander Thomas Geiger at sa isang police detective na si Nathan Bartnick na nagsabing malapit ng palayain si Dean dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nakita raw si Dean ng isang gwardya sa isang container yard na may kaugnayan sa kaso, ngunit binawi na ng gwardya ang kanyang pahayag. Sa istasyon ng pulis, nakatanggap ng impormasyon si Max mula sa kanyang kasamahang si Juka, na nagsabing si Ruan, anak ni Sternwood, ay nawalan ng malay sa paliparan habang naglalakbay gamit ang ibang pangalan at kasalukuyang ginagamot sa ospital. Nalaman na bago nawalan ng malay si Ruan, tumawag siya sa isang landline na matatagpuan sa Iceland. Kaya naman, binalak ni Nathan na pamunuan ng isang puwersa ng pulis upang magtungo sa Iceland at arestuhin si Jacob Sternwood. Ngunit si Max, na may pagdududa sa plano, ay lantaran niyang sinabi na masyadong padalos-dalos si Nathan at iminungkahi niyang ipagpaliban muna ang operasyon. Dahil sa pagkainis na minamaliit ni Max ang kanyang desisyon, hinarap siya ni Nathan at ipinaalala ang kabiguan ni Max na mahuli si Jacob Sternwood 3 taon na ang nakalipas. Halos magkasuntukan ang dalawa, ngunit naawat rin sila. Samantala, sa ibang lugar si Jacob na nais malaman ang tunay na nangyari sa kanyang anak, ay naghahanda ng lisanin ang kanyang bahay, dala ang lahat ng kanyang pera at naglatag ng bomba bilang bitag upang salubungin ang mga pulis na nais siyang hulihin. Hindi pinansin ni Nathan at ng kanyang grupo ang mga pagdududa ni Max. Nagmamadali silang nagtungo sa Iceland at sinalakay ang bahay ni Jacob sa gabi. Ngunit nakatakas si Jacob matapos linlangin ang mga pulis at agad pinasabog ang bomba, na pumatay sa ilang mga alagad ng batas. Kinabukasan, nagsagawa ng press conference ang pulisya tungkol sa kalagayan ng seguridad sa lungsod at ang pagkakasangkot nito sa kampanya ng isa sa mga kandidato sa pagka-alkalde.
Matapos ang press conference, iminungkahi ni Max na isa publiko ang kinaroroonan ni Ruan upang mahikayat si Jacob na lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nang marinig ito, sumang-ayon si Thomas at inutusan sina Max at Sarah na bantayan si Ruan sa ospital at paghandaan ang posibleng pagdating ni Jacob. Samantala, nakipagkita si Jacob sa kanyang matagal ng kaibigang si Roy, na nagsabi sa kanya ng isang suliraning kinasangkutan ni Ruan habang nagtatago si Jacob sa Iceland. Ayon kay Roy, nasangkot si Ruan sa isang masamang tao na ang pangalan ay Otis Blake. Ibinahagi rin ni Roy ang balita tungkol sa pagpatay kay Otis Blake at binalaan si Jacob na maaaring nasa panganib din si Ruan mula sa taong pumatay kay Otis. Sa ospital, nakita sina Max at Sarah na binabantayan si Ruan, na kasama ni Juka. Samantala, dumating si Jacob sa ospital at nakumpirma ang kritikal na kondisyon ng kanyang anak. Bilang panlilinlang, kinausap ni Jacob ang isang lalaking bibisita sana sa kanyang pamilya at itinuro ito sa silid ni Ruan. Nang dumating ang mga pulis upang arestuhin ang lalaki, matagumpay na nakatakas si Jacob nang hindi napapansin. Sinabi ni Jacob kay Roy na sobrang higpit ng seguridad sa silid ni Ruan kaya imposible itong mailabas doon. Tinanong ni Jacob si Roy tungkol sa Grey Gomar, na lumalabas na isang hotel. Dinala naman ni Roy si Jacob papunta roon. Samantala, sa ospital, pumanaw si Ruan makalipas ang kaunting sandali. Pinagalitan ni Thomas si Max dahil sa kaguluhang naganap sa ospital. Humingi ng tawad si Max at nakiusap sa kanyang nakatataas na huwag munang isapubliko ang pagkamatay ni Ruan, dahil sigurado siyang babalik si Jacob upang subukang iligtas ang kanyang anak. Sa wakas, nakarating sina Roy at Jacob sa Grey Gomar at nagtungo sa silid na tinuluyan ni Ruan kung saan nila natagpuan ang isang bag na puno ng pera. Iminungkahi ni Jacob kay Roy na ipakalat ang balitang si Ruan Sternwood ay nanunuluyan sa Grey Gomar upang mahikayat ang may-ari ng pera na pumunta sa hotel. Hinala ni Jacob na ang taong bumaril sa kanyang anak ay siya ring may-ari ng perang iyon. Samantala, nagkaroon ng pagtatalo sina Max at Sarah dahil labis na nahuhumaling si Max sa paghuli kay Jacob Sternwood at napapabayaan na niya ang ibang mahahalagang bagay. Habang sinusubaybayan ni Sarah ang mga kilos ni Dean Warnes, ang sospek sa pagpatay kay Otis Blake, pumunta naman si Max upang hanapin ang gwardyang bumawi ng kanyang pahayag laban kay Dean Warnes, sa hinalang pinilit siya ni Jacob. Gayunpaman, tumanggi ang gwardya na tumulong. Tumawag si Juka kay Max at sinabi na bago maaresto si Ruan ng mga pulis, nanatili muna siya sa isang hotel na tinatawag na Grey Gomar. Agad na nagtungo roon si Max sa pag-asang matatagpuan si Jacob. Samantala, si Jacob, na nagtatago sa kwarto ni Ruan, ay nakarinig ng mga taong pumasok sa silid at naghahanap ng bag na naglalaman ng pera. Lumabas si Jacob mula sa kanyang pinagtataguan at pinagbabaril silang lahat. Kasabay nito, dumating si Max at dali-daling umakyat. Agad namang tumakas si Jacob. Alam ito ni Max kaya hinabol niya si Jacob, ngunit muli siyang nabigo dahil sa matinding pinsala sa kanyang binti. Bumalik si Max sa pinangyarihan ng krimen at natagpuan niya ang isang pares ng salamin na pagmamay-ari ng isa sa mga sumalakay na nakipagbarilan kay Jacob. Pagkatapos, ipinakita si Sarah na sinusundan si Dean papunta sa container yard upang maghanap ng ebidensya. Ngunit bigla na lamang lumitaw si Dean sa likod niya at agad siyang sinakal hanggang sa mamatay. Kinabukasan, nagtanong si Jacob tungkol kay Bartnick, isa sa mga sumalakay sa kwarto ni Ruan kagabi at bihasa sa paggamit ng armas. Sa wakas, natuklasan ni Jacob na si Bartnick ay isang pulis na may apelyidong kapareho ni Nathan. Isa sa mga napatay ni Jacob kagabi ay ang kasamahan ni Nathan na si Harvey Crown. Samantala, nang malaman ni Max ang pagkamatay ni Harvey, na napatay sa pinangyarihan ng krimen kagabi, hinarap niya si Thomas at tinanong kung bakit naroon si Harvey, gayong mula siya sa ibang dibisyon at walang kaugnayan sa kaso ni Jacob Sternwood. Pinaliwanag ni Thomas na tumutulong lang si Harvey kay Nathan sa paghawak ng kaso ni Jacob. Gayunpaman, naghinala si Max na may itinatago sina Thomas at Nathan, at pinaghihinalaan din niyang may kinalaman sila sa mga pagpatay kina Ruan Sternwood at Otis Blake. Bumalik si Max sa opisina at tinanong si Juka tungkol sa kinaroroonan ni Sarah, dahil mula kagabi ay hindi niya ito matawagan. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Jacob kay Nathan, at nagkasundo silang magkita sa isang club kung saan isisiwalat ni Nathan kung sino talaga ang bumaril kay Ruan. Samantala, dinala ni Dean ang bangkay ni Sarah sa apartment ni Max at sinubukang ipahamak si Max sa kaso ng pagpatay sa babae.
Habang nagaganap ito, nagsanib puwersa sina Nathan at Dean upang patayin si Jacob doon mismo. Sabay na dumating sina Max at Jacob sa club at muling nagkita matapos ang mahabang panahon. Walang pag-aalinlangang nagpaputok si Max kay Jacob, ngunit nakaiwas ito. Ilang sandali pa, dumating sina Nathan at Dean at agad na inatake sina Max at Jacob nang walang pinipili. Kinuha ni Jacob ang kanyang baril na nakatago sa ilalim ng mesa at binaril si Nathan, at agad itong namatay. Pagkatapos noon, tinulungan ni Jacob si Max na labanan si Dean, ngunit nakatakas si Dean. Pumasok sina Max at Jacob sa truck na inihanda ni Roy at naglaban doon. Natalo ni Jacob si Max at hiniling na dalhin siya sa kanyang anak. Sumunod si Max sa kahilingan ni Jacob nang hindi sinasabi na patay na si Ruan, at dinala niya ito sa morgue ng ospital. Labis ang galit at pagkadismaya ni Jacob nang malamang patay na ang kanyang anak. Napangiti si Max nang makitang nasasaktan si Jacob sa pagkawala ng kanyang anak. Nais sanang patayin ni Jacob si Max, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Habang palabas ng morgue, nakasalubong nina Max at Jacob si Juka, na nagsabing natagpuan ang bangkay ni Sarah sa apartment ni Max. Labis ang pagkabigla ni Max nang makita ang bangkay ni Sarah sa stretcher. Halos mag-away sina Max at Juka, ngunit pinilit ni Jacob si Max na umalis agad doon. Sa loob ng sasakyan, kapwa labis ang lungkot at paghihinagpis nina Max at Jacob sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Tinanong ni Jacob si Max kung sino ang pumatay sa kanyang anak. Tinanong din ni Max kung ano ang nangyari 3 taon na ang nakalipas nang hindi siya pinatay ni Jacob. Sagot ni Jacob, ayaw lang talaga niyang patayin si Max. Matapos nito, sinabi ni Max na ang pumatay kina Ruan Sternwood at Otis Blake ay si Dean Worms. Sina Nathan, Harvey, at posibleng si Thomas ay sangkot rin sa pagpatay. Nalaman ito ni Max sa pamamagitan ng sulat sa kamay ni Sarah, na nagpapakita ng lokasyon ng pagpatay kay Otis Blake. Handa si Max na tulungan si Jacob na ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang anak, at kapag natapos na ang lahat, arestuhin niya si Jacob at ikukulong. Pagkatapos, hinarap nina Jacob at Max, kasama si Roy, si Dean sa bahay nito at kinuha ang kanyang lola bilang bihag. Ipinaalam nila kay Dean na natuklasan na ang pakikipagsabuatan niya kay Thomas, pati na rin ang mga detalye ng ilegal na kalakalan ng armas. Nagkaroon ng putukan, at sa huli ay nabihag si Dean at pinilit na tawagan si Thomas upang ayusin ang isang tagpuan sa The Punch, bahagi ng container yard ni Dean. Nabaril si Roy sa insidente at hiniling kay Jacob na tapusin na ang lahat nang wala siya. Pinilit nina Max at Jacob si Dean na sumama sa kanila sa tagpuan. Samantala, nag-aalala si Thomas nang makatanggap ng tawag mula kay Dean, at pagkatapos ay nakipagkita sa isang babaeng nagngangalang Jane, isang campaigner para sa kandidato sa pagka-alkalde na kanyang sinusuportahan. Tinanong ni Thomas si Jane tungkol sa meeting na pinasimulan ni Dean ngayong gabi, ngunit hindi sumagot si Jane at sinabing ayaw na niyang magkaroon ng kaugnayan kay Thomas. Pagkaalis ni Thomas, nakita si Jane na tumatawag sa isang tao at nagulat na nasa matinding panganib sila. Dumating din sa wakas si Thomas sa lugar ng tagpuan, kung saan agad siyang inambos nina Max at Jacob. Isinisi ni Max kay Thomas ang pagkamatay ni Sarah at inakusahan siyang sangkot sa ilegal na bentahan ng armas kasama si Dean at iba pang kriminal na transaksyon. Ibinunyag ni Thomas na sina Ruan Sternwood at Otis Blake ay balak bumili ng ilegal na armas kay Dean, at aksidenteng nakita sina Nathan at Harvey na naroon din. Si Otis na isang dating bilanggo, ay agad na nakilala ang dalawang pulis. Nagkunwari silang binigyan ng pera sina Ruan at Otis upang hindi na isumbong ang pagkakasangkot nila sa isang kriminal tulad ni Dean. Ngunit sa huli, iniutos ni Thomas kay Dean na patayin sina Ruan at Otis. Ang pera ay nakatakdang gamitin ni Thomas upang suportahan ang kandidatong nais niyang manalo sa pagka-alkalde, at ibagsak ang mga kalaban nito sa pamamagitan ng isang iskandalong ididiin sina Ruan at Otis bilang salarin. Ibinunyag ni Thomas na ang Kincaid, isa sa mga kumpanyang pagmamay-ari ng kandidatong kanyang sinusuportahan, ay nagsusuplay ng ilegal na armas na ibinibenta ni Dean. Makakakuha ang Kincaid ng isang proyektong pampamahalaan na may multi-milyong dolyar na kontrata kung mananalo ang nasabing kandidato, at ipinangako kay Thomas ang posisyon bilang police commissioner. Habang nag-uusap sila, bigla na lamang lumusab ng palihim ang mga armadong kontratiste militar mula sa Kincaid sa kanilang pagpupulong at ipinahayag ang kanilang presensya sa pamamagitan ng pamamaril. Tinamaan si Max sa balikat, ngunit nagawa niyang makatakas at magtago.
Habang papatayin na sana ni Dean si Jacob, biglang lumitaw si Max at binaril ito hanggang sa mapatay. Nang tatakas na sana si Thomas, pinigilan siya ni Jacob at walang awa itong binaril hanggang sa mamatay. Sa wakas, nagharap sina Max at Jacob. Itinaas ni Max ang kanyang baril at itinutok kay Jacob. Ngunit naalala niya ang sandaling sinadya ni Jacob na huwag siyang patayin, kaya sa huli, pinili ni Max na palayain si Jacob. Pagkatapos nito, sumuko siya sa mga pulis na dumating. Hindi malinaw kung naaresto ba si Max sa pagkamatay ni Sarah, Thomas, at ng iba pa niyang kasamahan, o kung napatunayan siyang inosente at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.